Isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay gabi na naman. Pasensya na po, ginabi tayo kasi itong oras na ito ngayon pa lang po natahimik ang paligid. Talagang maghapon po talaga ang mga video kay dito at may kaganapan po dyan sa aming kapitbahay na court. Kaya talagang puro copyrighted po at maraming music. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po talaga patatagalin pa ang ating mga introduction. Tayo po ay magpapatuloy na po sa pagbabasa ng Biblia. Pang day 56 na po natin ito. Nakailang araw na po tayo na hindi po nakapagdugtong ng ating journey sa pagbabasa ng Bible. At sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, meron na po tayong sinimulan from Genesis. Ngayon po ay nasa ikalawang aklat na tayo ni Samuel at pang 56 days na po natin. Kaya kung gusto niyo pong marinig, kapag wala na po kayong panahon para magbasa, makinig na lang po kayo at nandiyan na po, andito na po sa ating channel. Sinimulan ko na pong basahin ang Biblia at ito po yung pinapangarap natin na matapos hanggang sa dulo ng pahayag o sa Revelation. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na samahan po ako muli. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia kung kayo po ay may oras pa na po. So, dito po sa unang ay sa ikalawang aklat ni Samuel ay simulan na po natin ang chapter 1. Sabi po dito sa chapter 1 verse 1, ang title po nito, ang pagkamatay ni Saul. Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. Verse 2, 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuutan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay galang. Verse 3, saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Verse 4, bakit ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Verse 5, paano mo nalamang napatay sina Saul at si Jonathan? Tanong ni David. Isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. Nagkataon pong ako'y nasa bundok, Gilboa. Nakita ko pong dumarating ang mga kaaway na umahabol kay Saul. Sakay ng mga karwahe at kabayo noon. Po'y nakayukyuk siya sa kanyang sibat. Verse 7, nang makita po niya ako, itinanong kung sino ako. Verse 8, sinabi ko pong ako'y Amalesita. Verse 9, pinalapit po ako at ang sabi, hirap na ako at sa kalagayang ito'y mabuti pang patayin mo ako. Verse 10, lumapit po naman ako at pinatay ko nga, yamang papatayin din lamang siya ng dumarating na kaaway. Pagkatapos, kinuha ko ang kanyang korona at palatandaan sa kanyang braso. Dito po't dala ko, Panginoon. Verse 11, winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Verse 12, dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Verse 13, muling tinanong ni David ang lalaki, sino ka nga ba? Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalesita, tugon naman ito. Verse 14, sinabi ni David, di yata't hindi ka natakot na patayin ang hinirang ni Yahweh? Verse 15, dahil sa ginawang ito, inutusan niya ang tauhan niyang binata. Patayin ang taong ito, gayon nga ang kanyang ginawa. Verse 16,
At sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang hinirang ni Yahweh. Dinamdam ni David ang pagkamatay ng mag-ama. Verse 17. Dahil dito, gumawa si David ng panambitan bilang alaala kina Saul at Jonathan. Iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda. Ito ang nasulat sa aklat ni Jaser. Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan nang ang iyong mga lingkod ay nasawi sa labanan. Ito'y dapat na malihim, hindi dapat isalaysay, lalo sagat at askalon sa liwasan at lansangan. Kung ito ay mababatid, pihong dooy magdiriwang yaong mga Filistiyang mga hintil ang magulang. Ang lupain ng Gilboa, yang iyong mga bundok ay di dapat na ulanin, nibigyan ng kahit hamog. Ang bukal mong kalalimay hindi dapat na umagos pagkat sandata ni Saul ay sa iyo nadungisan. Na dati-rating makintab ngayon balot ng kalawang. Yaong pana ni Jonathan ay hindi pa nabibigo. Ang kay Saul na sandata ay hindi naigugupo. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila, mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas ng taglay nila. Ayan. Verse 24, kayong anak ng Israel, ang babae magsitanis sa pagpanaw nitong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na't nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo buong kung bumagsak sa labanan, ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahil sa pagpanaw mo ngayon, ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay nabuwal ang mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala nang kabuluhan. Yan po ang panambitan ni David dahil sa kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kaibigan, walang iba kundi si Jonathan. Tuloy na po natin mga kaibigan sa chapter 2, naging hari si David. Pagkaraan ng lahat ng ito, si David ay sumangguni kay Yahweh. Pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Juda? Tanong niya. Lumakad ka, wika sa kanya. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron, tugon ni Yahweh. Kaya't lumakad si David na kasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na Jezreelita at si Abigail, balo ni Nabal, na Carmelita. Isinama rin ni David ang kanyang mga tauhan, pati kani-kanilang sambahayan. Dumating sa Hebron ang mga taga-Juda at pinahiran nila ng langis si David bilang hari ng Juda. Nabalitaan ni David na ang naglibing kay Saul ay mga lalaking taga Habis Galaad. Kaya nagpasugo siya sa mga taong iyon. Nataglay ang pagbating ito, naway pagpalain kayo ni Yahweh sa kagandahang loob at kabutihang ginawa ninyo sa Panginoon ninyong si Saul nang inyong ilibing siya. Kamusta nawa ninyo ang pag-ibig at katapatan ni Yahweh, at ako na may handang gumanti sa inyong kabutihan ginawa. Yamang patay na si Saul, lakasan ninyo ang inyong loob. Ibinabalita ko sa inyo na ako'y ginawa ng hari ng mga taga-Juda upang mamahala sa kanila. Dinigma ni David ang sambahayan ni Saul. Samantala, si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner na anak ni Ner at puno ng hukbo. Siya'y dinala sa Mahanaim sa ibayo ng Jordan. Ginawa siyang hari
upang mamahala sa Galaad, sa mga Asoreo, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin, at sa buong Israel. Siya'y 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel. Ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Juda. Naghahari siya roon sa loob ng 7 taon at kalahati. Sa Hebron siya nanirahan. Ang hukbo ni Isboset sa pangunguna ni Abner ay lumabas sa Mahanaim upang pasukin ang Gabaon. Ang hukbo naman ni David sa pangunguna ni Joab na anak ni Sarvia ay lumabas din mula sa Hebron. Nagtagpo ang 2 pangkat sa may tipunan ng tubig sa Gabaon at magkatapat na humanay. Sinabi ni Abner kay Joab, "Palabasin mo ang mga kabataan ninyo at isa-isang makipagsukatan ng lakas sa mga kabataan namin." Mangyari ang gusto mo, sagot ni Joab. 12 sa panig ni David ang isa-isang lumabas at tinapatan naman ng 12 Benjaminita sa panig ni Isboset. Bawat isa'y kumuha ng katapat, naghawakan sa ulo at nagsaksakan sa tagiliran, sama-sama silang nabuwal. Kaya ang dapong iyon sa Gabaon ay tinawag na parang ng patalim. Matapos ang pagsusubukang hukbo ng araw na iyon, nagapit ni na David ang hukbo ng Israel na pinangungunahan ni Abner. Naroon ang 3 anak ni Sarvia, sina Joab, Abisai at Asael. Si Asael ay simbilis ng usa kung tumakbo sa kapatagan. Walang lingon-likod na tinugis niya si Abner. Lumingon ito at siya'y tinanong, "Ikaw ba'y si Asael?" "Oo nga, oo ako nga," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Abner, "Tigilan mo na ako, iba na ang habulin mo." At siya mong samsama ng kanyang dala. Ngunit hindi niya ako pinansin. Muling nagsalita si Abner, "Lubayan mo na ako, Asael. Huwag mong piliting patayin kita. Kapag napatay kita, anong mukhang ihaharap ko sa kapatid mong si Joab?" Ngunit hindi pa rin siya pinansin, kaya't isinaksak niyang patalikod ang hawakan ng kanyang sibat at tumagos sa likod ni Asael at ito'y namatay. Ang lahat ng makakita sa bangkay ni Asael ay napapahinto. Gayunman, ang nangyari, patuloy ring tinugis si Abner ng magkakapatid na Joab at Abisai. Nang lulubog na ang araw, sinapit nila ang burol ng ama, tapat ng giya, sa landas ng patungo sa pastulan ng Gabaon. Ang mga Benjaminita ay pumanig kay Abner. Nagbuo sila ng isang pangkat at humanay sa ibabaw ng burol na iyon. Sumigaw si Abner kay Joab, "Itigil na natin ang pagpapatayang ito. Lalo lamang itong lulubha sa hinaharap. Sawayin mo na ang iyong mga tauhan sa pagtugis sa kanilang mga kapatid." Sumagot si Joab, "Naririnig ako ng Diyos. Kung hindi ka nagsalita, hindi ka nila lulubayan ng katutugis kahit umagahin." Kaya't hinipan ni Joab ang trompeta at ang lahat niyang tauhan ay huminto sa pagtugis sa hukbo ng Israel. Mula no'y nahinto ang kanilang labanan. Pagkatapos, si Abner at ang kanyang mga tauhay magdamag at hanggang tanghaling naglakad sa Araba. Tumawid sila sa Jordan hanggang sa sumapit sa Mahanaim. Nagbalik naman si Joab at hindi na itinuloy ang pagtugis kay Abner. Nang tipunin ang kanyang hukbo, nalaman niyang nalagasan siya ng 19 na tauhan, bukod pa kay Asael. Sa panig naman ng mga Benjaminita na pinangungunahan ni Abner, ay 360 ang napatay. Inilibing nila si Asael sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Magdamag na naglakad ang mga tauhan ni Joab at mag-uumaga na nang sumapit sila sa Hebron. Chapter 3. Ang labanan ng mga tauhan ni David at Saul ay nagtagal. Lumakas ang pangkat ni David, samantalang humina ang kay Saul. Mga anak ni David sa Hebron. Samantalang nasa Hebron ito, ang mga naging anak na lalaki ni David ay ang panganay ay si Amnon.
anak kay Ahinoam. Si Kelyab ang sumunod, anak niya kay Abigail, ang balo ni Nabal. Ang ikatlo'y si Absalom, anak naman kay Maaka, na anak ni Talmai na hari sa Gisor. At si Adonias, ang ikaapat, anak kay Hagit. Ang ikalimay si Sapatias, anak niya kay Abital. At ang ikaanim ay si Petriam, anak niya kay Igla. Ang mga ito nga ang naging anak ni David sa Hebron. Ang tipa ni Abner at ni David. Habang naglalaban ang mga pangkat na Saul at David, si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. Minsay sinabi ni Isboset kay Abner, bakit mo sinipingan si Rispa, ang asawang alipin ng aking ama? Nagalit si Abner sa sinabing ito ni Isboset. At ang wika, ano bang akala mo sa akin, isang taksil, isang lihim na tauhan ng Juda? Hanggang sa araw na ito'y tapat pa ako sa sambahayan ng iyong amang si Saul, sa iyong mga kapatid at mga kaibigan, maging ikaw ay hindi ko ipinagkanulo kay David. Bakit pagbibintangan mo ako ng babaeng ito? Nariya't nakatunghay ang Diyos, tulungan sana niya ako upang maisakatuparan ang pangako ni Yahweh kay David. Sisikapin kong maibagsak ang sambahayan ni Saul upang si David ay maging hari ng Israel at Juda mula sa Dan hanggang Beersheba. Hindi nakasagot si Isboset dahil sa takot kay Abner. Nagpasya si Abner na magpadala ng mga sugo kay David sa Hebron at ito ang ipinasabig, makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapasa iyo ang buong Israel. Mabuti, tugon ni David. Papayag ako sa isang kondisyon, hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nagdadala rito si Mikol, na anak ni Saul. Samantalay, nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isboset at ito naman ang ipinasabi. Dali mo sa akin si Mikol, ang napangasawa ko bilang kapalit ng 100 pinaglian ng mga Filisteo. Sa gayon, pinahiwalay agad ni Isboset si Mikol sa asawa nito kay Paltiel na anak ni Lais. Sumama si Paltiel hanggang Bahurim habang daay umiiyak, ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi ito nakatutol. Nilapitan ni Abner ang matatanda ng Israel at sinabi, matagal nang hinahangad ninyong maging hari si David. Dumating na ang panahon upang matupad iyan. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya. Sa pamamagitan ni David, ililigtas ko ang bansang Israel sa kamay ng mga Filisteo at iba pa nilang mga kaaway. Kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin. Pagkatapos, nagpunta siya sa Hebron at sinabi niya kay David ang pinagkasunduan ng mga Israelita at ng lipi ni Benjamin. Nang tanggapin ni David si Abner, may kasama itong 20 tauhan. Minandugan niya ito ng isang salo-salo. Sinabi ni Abner kay David, ngayon lalakad na ako upang ihandog ng buong buo ang Israel sa inyong kamahalan. Nakikipagtipan sila sa inyo at pagkatapos pamamahalaan ninyo ayon sa inyong kagustuhan at mapayapang pinayao ni David si Abner. Pinatay ni Joab si Abner. Pagkaalis ni Abner, dumating naman mula sa pagsalakay ang mga kawal ni David sa pangunguna ni Joab. Napakarami nilang samsam na dala. Nalaman agad ni Joab na si Abner ay nakipagkita sa hari at pinayagan itong umalis ng payapa. Pinuntahan agad ni Joab ang hari at sinabi, bakit po ninyo ginawa ito? Di hata't naparito si Abner ay pinawalan pa ninyo? Ngayon wala na siya, hindi ba ninyo kilala si Abner, ang anak ni Ner? Naparito siya upang pagtaksilan kayo. Gusto lamang niyang tiktikan ang inyong ginagawa. Pagkatalikod sa hari, ipinahabol agad ni Joab si Abner. Inabot nila ito sa may tipunan ng tubig sa Sira. Walang kamalay-malay si David sa mga nangyari. Na ibalik na sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunway kakausapin ng lihim. Dito niya isinagawa ang
paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asael. Sinaksak niya sa tiyan si Abner at ito'y namatay. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Ako at ang aking kahari ay walang sagutin sa harap ni Yahweh sa pagkamatay ni Abner. Dapat itong panagutan ni Joab at ng kanyang sambahayan. Ang kanyang sambahayan sana'y huwag mawala ng mga baldado, may sakit na tulo, kitong mapapatay sa labanan o mamamatay sa gutom." Gayon, pinatay ng magkapatid na Joab si Abisai, si Abner dahil sa pagpatay nito kay Asael sa labanan sa Gabaon. Iniutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito na punitin ang kanilang mga damit at magsuot ng sako bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang haring David ay nakipaglibing din. Nang ito'y ilibing sa Hebron, gayon na lamang ang mga pananis ng hari at ng mga tao. Ganito ang panambitan ng hari. Sa ganito, dapat bagang ikaw, Abner, ay namatay? Ikaw naman ay malay at walang gapos ang iyong kamay, maging iyong mga paay hindi naman nakapangaw, ngunit ikaw ay yumao sa kamay ng mga hunghang. Pagkarinig nito'y muling tumanis ang mga tao. Hinimok nila si David na kumain kahit bahagya, ngunit sinabi nito, "Isinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat hindi lumulubog ang araw." Ang mga tao'y sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David sapagkat ito'y nakalugod sa kanila. Tulad ng iba pang mga ginawa ng hari noon, nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ang hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, "Hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang kawal ang namatay? Ngayon sa Israel, bagamat ako'y hari, nanliliit ako at kinikilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Sarvia. Hindi ito maatim ng aking kalooban. Parusahan nawa sila ni Yahweh." Chapter 4, Pinatay si Isboset. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot, gayon din ang buong Israel. Nooy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay ni Baana at Rekab. Sila'y mga anak ni Rimmon na mga taga-Beerot. At mula sa lipi ni Benjamin, ang Beerot ay dating sakop ng Benjamin, ngunit ang mga taga-roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon na nanirahan. Isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephibosheth na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Israel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, pinangko siya ng tagapag-alaga upang itakas, ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset. Samantalang ito'y namamahinga, hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog sa paglilinis ng trigo. Kaya tuloy-tuloy sila sa gilid si Isboset at pinatay nila nang ito'y natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo at tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Dinala nila ang ulo ni Isboset kay David at ang sabi nito, "Narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay. Ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang inyong kadakilaan." Sumagot na may sumpa si David sa magkakapatid na Rekab at Baana. "Naririnig ako ni Yahweh na tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hindi hinuli ko at pinatay sa Siklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul. Sa pag-aakalang ikatutuwa ko ang balitang iyon, gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya kayo dapat lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan?" Kaya't iniutos ni David na sila'y patayin at gayon ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila
ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa sa Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Abner. Ayan po, dito po tayo magtatapos sa chapter 4 mula verse 1. Napansin nyo ba mga kaibigan, puro patayan. Alam niyo po, ng panahon po ng mga Israelita, yung 40 years na paglalakbay nila para makarating po sa lupang pangako, puro po digmaan. Puro po digmaan ang kanilang ginawa. Talagang kahit noon pala ay mahirap talaga palang magtiwala sa mga kapwa Israelita o sa mga ibang lahi kasi talagang hindi po nila alam kung ano ang mangyayari. Gaya po kay Abner, siya po ay nakipagkasundo na kay David at si Abner ay gustong-gusto na niyang maging hari ng buong Israelita. Ang kaibigan na matalik ni Jonathan, si David. Ngunit meron po kasi mga nangyayari na kapag may napatay si Abner na mga kapatid ng tauhan ni David, kaya pinatay din siya. Yung gantihan po, yan din po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Meron pa po talagang gantihan, talagang hindi po nawawala. Kaya kung ano po yung mga pangyayari noon, ay nangyayari din po ngayon. Marami din po ngayong mga tao na kagaya po ni David ay marami pong mga asawa. Kumbaga hindi po nalalayo ang kwento ng panahon natin ngayon sa panahon ng mga Israelita. Ang kagandahan lang talaga sa panahon ng mga Israelita mula sa Ehipto papuntang lupang pangako ay ginagabayan po ni Yahweh ang lahat po ng mga hari o lahat ng mga leader mula po kay Moises hanggang kay David na dyan sa binabasa natin sa ikalawang aklat ni Samuel, ay naroon po talaga ang pagkikipag-usap ni David sa Panginoon at tumutugon po talaga ang Panginoon kung ano ang gagawin ni David upang hindi sila mapahamak. So, sa atin naman pong panahon mga kaibigan, bagamat hindi po natin naririnig ng hayagan ang boses ng Diyos, pero meron po tayong Word of God na dyan po nangungusap ang Panginoon. At kapag tayo po ay nananawagan sa Diyos sa pamagitan po ng ating panalangin, ang Diyos din naman po ay tumutugon. Maging sensitibo lang po tayo dahil talagang tumutugon po ang Diyos at nangungusap siya sa ating buhay sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong mapagod sa pagbabasa ng Biblia. Huwag po tayong mapapagod sa pakikinig ng salita ng Diyos upang sa ganon makita po natin yung panahon ni na David at ang kapanahonan ngayon para po malaman po natin yung history kung paano po nakarating ang mga Israelita sa pangakong lugar o sa lupang pangako ng Panginoon sa kanila. So hanggang dito na naman po natin na tatapusin mga kaibigan ang ating pang 56 days na Bible reading at nawa po sa mga susunod na araw ay tahimik po ang aming lugar kasi kung hindi po tayo makabasa, ibig sabihin po makaka-copyright po tayo kung itutuloy nating makabasa. Kaya pag hindi po ako nakakabasa pag-araw, ibig sabihin, maingay po talaga ang paligid namin. So, nawa po ay maunawaan nyo sa mga naghihintay po ng ating Bible reading. Pasensyahan nyo na po ako mga kaibigan. Wala po talaga tayong space dito na tahimik. Kahit maisara po ang aming munting kwarto ay naririnig pa rin po ang dug-dug-dug-dug ng mga music kasi magkakatabi po ang mga bahay dito. So, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at patuloy po tayong palakasin sa lahat po ng ating mga kahinaan. Purihin si Yahweh dahil siya ay mabuti. Salamat po sa Panginoon. Amen.